Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Masaya si Arya sa trabaho niya bilang modelo, pero mas masasabing nahanap niya ang satisfaction at contentment sa bagong trabaho. Sa tulong na rin ni Blake, nagawa niya magtrabaho sa Childcare Group of Companies Foundation. Isa siya sa mga tauhan ng foundation. Sa loob din ng isang buwan, ay marami na silang napuntahan na iba't ibang orphanage. Marami siya nakilalang bata at napasaya. Hindi lang basta nagtatrabaho si Arya, pakiramdam niya ay tumutulong din siya. Naging maayos ang nakaraang buwan para sa kanya. Sa kasalukuyan ay nakatira pa rin siya sa condo unit ni Blake, pero dahil ngayon ay kumikita na, hindi na lang siya basta-basta umaasa sa binata. Hindi na rin naman siya pinakialaman ni Blake na gusto niya makatulong ngayon nagsasama na sila. Sa sitwasyon naman ni Blake, hindi pa rin ito makapag-concentrate sa trabaho nito bilang pintor. Pero palaging sinasabi ng binata na huwag niya iyong gaanong pakaisipin. Pinipilit din ni Arya na huwag masyadong pakaisipin iyon dahil may punto rin si Blake. Hindi ito mamumulube kung hindi na makakapagpinta pa. Ayaw niya ng ganoon, pero iniisip niya na baka nag-a-adjust lang din si Blake. Nakikita rin naman niya na pinipilit ng binata. Ngayon nagtatrabaho siya, naiiwan ito palagi sa condo unit at sinusubukan itong magpinta. Masasabi ni Arya na kaiba sa pagmomodelo noon, mas mahirap ang trabaho niya ngayon. Weekdays ay nasa opisina siya. Madalas nakaharap ang computer at paperwork sa foundation at nagpaplano ng mga gagawin sa mga charity visit na pupuntahan. Tuwing Sabado naman ay madalas na nangyayari ang mga charity visit at feeding program at silang lahat ng mga tauhan sa foundation ay required na pumunta. Pero kahit hindi kagaya ng dati na on-calls basis lang ang trabaho at mas marami siyang libreng oras, masaya si Arya. Madalas ay nakakapagod pero masaya naman. Ngayong araw ay nagsagawa ng feeding program ang foundation. Maghapon iyon dahil nagkaroon pa ng activity sa lugar ng foundation. Pero nang tanghali ay pinili niyang umuwi dahil bigla-biglang sumama ang pakiramdam niya. Nagpasundo siya kay Blake at nagpahatid na sa condo unit para magpahinga. Nawala naman ang sama ng pakiramdam niya nang makatulog siya. 4:30 na nang magising siya. Niyaya siya ni Blake na lumabas para sila makapag-dinner. Wala ako sa mood umalis, Blake. Bukas na lang siguro. Isa pa, para masama yata ang pakiramdam ko. Dahil sa pagiging abala sa trabaho, may madalas na hindi na sila nakakalabas ni Blake. Tuwing linggo kasi kung kailan day off niya, ay madalas na tinatamad na siya at ang tanging gusto na lang niya ay magpahinga dahil sa buong linggong pasok. Ngayon ay maaari na niya itong pagbigyan dahil nakapagpahinga na rin siya. Pero naramdaman ni Arya na parang sasamaan yata siya ng pakiramdam. Medyo umiikot ang paningin niya nang bumangon. Nilapitan siya ni Blake at tinignan ang init ng katawan niya. Hindi ka naman mainit. Pagod lang siguro talaga ako, kaya ako nagkakaganito. Pinayagan siya ni Blake na magpahinga ulit at sinabing bukas na lang sila umalis. Pero kinabukasan ay masama pa rin ang pakiramdam ni Arya kahit wala naman siyang lagnat. Nahihilo siya at ang tanging gusto lang gawin ay ang mahiga sa kama. Hindi rin siya makakain ng maayos. Nag-aalala at nagtataka rin si Blake kung bakit ganoon. Muntik na nga ito magpatawag ng doktor dahil sa kalagayan niya. I think I'll be fine. No need to call a doctor. Bakit nga kasi talagang gustong-gusto lang ng katawan ko na magpahinga? Nakakunot noo si Blake. Pangatlong tulog mo na ito ngayong araw at tinatamad ka rin. Palagi mo na rin sinasabi na hihilo ka. Ayaw isipin ni Arya na may mali sa kanya kaya ayaw niya magpatawag ng doktor. Isa pa, ayaw niya magkaroon na naman ng VIP treatment galing kay Blake. Linggo pa man din at marami sa mga doktor ang sigurado nagpapahinga. Ayaw niya namang abala pa. Kapag masama pa rin ang pakiramdam ko hanggang bukas, we'll go to the hospital. Sa sagot niyang iyon ay pumayag si Blake. 5:00 na madaling araw ay nagising si Arya at kagaya kahapon ay mabigat pa rin ang pakiramdam.
Pero pakiramdam niya ay mas malala pa iyon ng ilang minuto lang. Pagkatapos ng magising ay nakaramdam siya na kung anong masama sa tiyan. Mabilis at tumakbo siya sa banyo at doon ay nagsuka. Dahil hindi masyado nakakain kahapon ay wala rin naman siyang naisuka. Hinang-hina siya nang matapos. Nakasunod sa kanya si Blake at hinagod-hagod nito ang likod niya at kinalma siya. She almost wept in his arms. "I told you we should call the doctor yesterday." May galit at tinig ng wika nito. Napatitig si Arya sa kulay asul sa mga mata ni Blake. He looked tense. Halatang natatakot ito sa kalagayan niya. Ganoon din naman siya. Kahapon pa niya iniisip kung ano ang maaring dahilan kung bakit nagkakaganoon siya. Iniisip niya na baka dahil nagkaroon lang siya ng problema sa mata. Madalas na nagtatrabaho na kasi siya ngayon sa harap ng computer na hindi kagaya ng dati. Pero ngayong araw ay nag-iba na ang akala niya. "Aksidente, you're so pale." Bulalas pa ni Blake at pinangko siya at hiniga sa kama. Pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone. "Wait, Blake." Pigil niya na akmang may tatawagan nito. Sa tingin ko, alam ko na ngayon kung bakit ako nagkakaganito. Tinignan siya nito. "Ano? I think I'm pregnant." Si Blake anamutla sa kanilang dalawa. "No, paano mangyari yun? I use protection every time. Except when we did it in the shower." At nang una akong lumapit dito ay nanlaki ang mga mata ni Blake. "No." Lalo yata nang hina si Arya sa naging reaksyon ng binata. Malinaw na ipinakita nito na hindi nagustuhan ang naiisip niya. "It's been a week since I missed my period. Kailangan pa rin natin na makasiguro." May determinasyon ng wika ni Blake. Nagpatawag ito ng doktor at bago dumating ang huli ay nagsasagawa sila ng pregnancy test sa bahay at tama nga hinala ni Arya. Buntis siya. Magkakaanak na sila ni Blake. Hindi nagsalita si Blake na makumpirma ang lahat. Maski nang batiin sila ng dumating na doktor ay hindi din sumagot ang binata. Tahimik lang ito hanggang sa makaalis ang doktor. Iniwasan din siya nito pagkatapos. "Blake, hindi mo ba gusto nangyari?" Hindi rin iyon inaasahan ni Arya. Pero kagaya na nangyari ay hindi rin niya inasahan ang naramdamang saya na isipin may buhay na nabuo sa loob ng sinapupunan dahil niya. Magiging nanay na siya. Masaya rin siya na ang ama na magiging anak ay ang lalaking mahal niya. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. "Hindi natin plinano ito, Arya. Hindi ko inaasahan." "Of course, you should expect me to be shocked. And to be honest with you, I don't like it. Pero nandyan na yan. Wala na tayong magagawa." "Tama ka. Bakit naman ayaw mo? Ilang beses na rin sinasabi ng mga kaibigan mo na hindi na tayo bumabata at ayaw ko magpa-pressure sa mga kaibigan ko. Masaya naman tayo na tayo lang." Pero ngayon, nagtangis ang mga bagang nito saka umiling. Mukhang mahirap talaga para kay Blake na tanggapin ang biglaang pangyayari. Pinilit na lang na intindihin muna ni Arya ang binata. After all, hindi naman talaga nila plinano ang bata. Hindi inaasahan. Malaki responsibilidad ang magkaroon ng isang anak. Mabigat. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay nila dahil doon. Hindi nga ganoon kadaling tanggapin ng lahat. Pero umaasa siya na sandali lang at matatanggap din ni Blake ang nangyari. At sana ay hindi iyon maging isang problema sa maayos na relasyon nila. Lumipas ang mga araw at ramdam ni Arya ang naging malaking pagbabago sa relasyon nila ni Blake nang malaman nito na buntis siya. Iniiwasan siya ng binata. Pinagsabihan man siya na hawang magtrabaho para maalagaan, pakiramdam niya ay lalo lang sumasama ang kalagayan sa ginagawa nito. Umupa ng private nurse si Blake para siguruhin na maayos lang siya, pero lalo lang hindi nagustuhan ni Arya iyon. Hindi kagaya ng dati na kapag masamang pakiramdam ay nandoon lang si Blake. Sinira nito ang pangako na aalagaan siya. Araw-araw kasi itong umaalis at palaging sinasabi na may kailangang asikasuhin para lang hindi siya makita. Kapag bumabalik na condo unit ay malalim ng gabi at minsan na hinihintay na niya ito ay tinulugan naman siya ng sinubukang kausapin. Ang sama-sama tuloy ng loob niya kay Blake. Ganoon pa man, pinipilit niya intindihin ng binata. Hindi pa handa si Blake, hindi ito kagaya niya at ng iba pang kaibigan nito na ngayon ay unti-unti nang gumagawa ng sariling pamilya. Dahil mukhang si Blake ay walang balak na magkapamilya, nalaman kasi nila kamakailan lang na may sikreto nobyo pala si Jonas at ngayon ay nagpropose na ito.
At ilang buwan mula ngayon ay tinakda ang kasal si Jonas at ng nobyang si Mindy. Somehow ay naiinggit si Arya. Mahal niya si Blake at kung ngayayain magpakasal nito ngayon, papayag na siguro siya. Pero ramdam niyang hindi pa handa si Blake. Iyon din ang naiisip niyang dahilan kung bakit iniiwasan siya nito. He might feel trapped, kaya nga hinahayaan na lang muna niyang binata sa gusto nito. Natatakot siya na baka kapag kinulit pa ito, lalo lang hindi nito matanggap ang lahat. Matatanggap din naman niya kung hindi siya yayayain na magpakasal ni Blake. After all, hindi biro magpakasal. Magkakaanak man sila, pero hindi yun ang rason para magpakasal talaga. Ang mahalaga lang muna sa ngayon ay ang matanggap ni Blake ang nangyari. Ang matanggap nito na magkakaroon na sila ng anak na kagaya niya ay matututunan din itong mahalin ng anak kahit hindi iyon pililano. Sa ikalimang araw na pag-iwas sa kanya ni Blake ay napagpasyahan ni Arya na bisitahin si Nanay Nellie. Pumayag siya sa kagustuhan ni Blake na huwag pumasok sa trabaho dahil patuloy pa rin siyang sinasamaan ng pakiramdam sa mga nakaraang araw. Ngayong araw lang umayos ang pakiramdam niya. Miss na niya ang kinikilalang pamilya. Kahit na madalas sa tawagan ng mga ito para kumustahin, ay iba pa rin na makita ang tinuturing na pamilya ng personal. Nag-text siya kay Blake tungkol doon at pumayag naman ito nang sabihin niyang maayos na ang pakiramdam. Ipinahitid pa siya nito sa driver papunta sa bahay ni Nanay Nellie. Pinag-day off naman ni Arya ang nurse dahil maayos na pakiramdam. Pero nang makarating sa bahay tinirhang bahay, hindi niya natagpuan si Nanay Nellie. Si Melvin lang ang tao sa bahay. Day off ko, si Nanay naman ay nasa hospital, nagpapatherapy. Kasama ang nurse na inupahan na nobyo mo. May pait ang boses sa sabi nito. Halatang kapag may bagay tungkol kay Blake, ay nahihirapan pa rin itong tanggapin iyon. Tumango-tango si Arya. Kumusta ka na, Melvin? Pagak na tumawa si Melvin. Alam mo na hindi ako okay, Arya. Napalunok siya. Nakakausap niya ito pero madalas sa sandali lang iyon. Iniiwasan din siya at nararamdaman niya kung bakit. Galit ito sa kanya. Hindi ko gustong saktan ka. Mahal mo talaga siya, di ba? Kaya ka sumama sa kanya ay dahil mahal mo siya. Hindi dahil sa binabayaran lang niya kuno ang pagpapagamot kay nanay. Napayo ko si Arya. Nagulo ako na magtapat ka sa akin, Melvin. Hindi ako handa. Alam ko masasaktan ka kapag inamin ko sa iyo agad ang totoo. Kaya pinatagal mo pa. Nasaktan din ako, Arya. Niloko mo pa ako. Puno ng pait ang boses nito. Melvin, alam ko na malaking pinagkaiba namin ng lalaking iyon. Mayaman siya. Sikat. Pero ako, matagal mo na akong kilala. Kayo nagkakilala at niloko ka pa niya. Samantalang ako, pinrotektahan ka halos buong buhay mo. Kaibigan mo ko mula bata ka pa lang. Nang iwan ka ng nanay mo, bukas ang kamay na tinanggap kita. Pero nagawa mo pa rin sa akin to. Mahal din naman kita, Melvin, pero bilang kaibigan lang. Bilang kapatid, God knows kung gaano ako nagpapasalamat sa inyo ni nanay. Pero hindi kita kayang lokohin kung ikaw ang pipiliin ko kaysa sa kanya. Espesyal ang nararamdaman ko kay Blake. Kahit noong hindi ko pa alam na mayaman siya, nararamdaman ko na iyon. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Tila may apoy na lumabas sa mga mata ni Melvin. Tama na. Ayokong tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Kailangan mo, Melvin. Nagsasama na kami ngayon. Alam mo yun? At magkakaanak na kami. Namutla si Melvin sa pag-amin niya. Ano? Buntis ako, Melvin. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit ko ginustong pumunta rito. Gusto kong sabihin kay nanay na personal sa inyo. Sa gulat ni Arya ay sinampal siya ni Melvin. Nanlaki ang mga mata niya. Iyon ang unang beses na sinaktan siya nito. Bakit? Nagpabuntis ka sa lalaking iyon? Hindi pa kayo kasal? Ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo, ha? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Nakipag-live-in ka? Pagkatapos kong ingatan ka? Ganitong gagawin mo sa buhay mo? Liberated? Para ka na rin ang nanay mo. Bago pa man maituloy ni Melvin ang sasabihin, ay may isang kamay na tumulak dito. Nang lingunin iyon ni Arya, nakita niya si Blake. Kung paano ito nakarating doon, ay hindi siya sigurado. Mag-ingat-ingat ka sa mga salita mo. Simple, pero may pagbabanta sa wika ni Blake. Pero hindi tumigil si Melvin. Totoo naman para na rin siyang nanay niya. Pumayag siyang ibahay mo kahit hindi pa naman kayo kasal. Oo, nagsisimula na magbago ang kultura ng Pilipinas pero hindi ibig sabihin nun, dapat nakikisabay na rin si Arya.
Pinalaki siya ni nanay ng desente. Pinrotektahan namin siya, iningatan. At ngayon ay buntis siya. Nagsama pa kayo kahit hindi naman kayo kasal. Labag sa batas ng simbahan ang ginawa niya. Ninyo, parang masamang babae na rin si Arya nang dahil doon. Nakita ni Arya na dumilim ang mukha ni Blake, pero hindi ito nagsalita sa mga akusasyon ni Melvin. Sa halip, iniyaya na siya nitong umalis. Ramdam niya nagalit si Blake dahil sa narinig ng mga sinabi ni Melvin. Kahit si Arya masama rin ang loob, may punto rin naman si Melvin pero sinaktan siya nito. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na darating sa puntong ganoon si Melvin. Buong buhay niya ay pulos kabaitan lang ipinakita nito sa kanya. Dahil lang ngayong alam na niya na hindi siya makukuha at hindi masusuklian ang nararamdaman nito, nagawa iyon ng kaibigan sa kanya. Niyakap siya ni Blake nang pakarating sila sa kotse. Ang sasakyan na ginamit nila ay ang sasakyan na ginamit niya kanina. Halos ipitin na ni Arya ang sarili sa yakap nito. Ngayon na lang sila nagkalapit ng ganoon. Namiss niyang yakap ng binata. Sinundan mo ko. Nalaman ko na pinag-day off mo pa lang nurse mo. Natakot ako na baka may mangyaring hindi maganda sa'yo nang wala kang kasama kaya sumunod ako. And I'm glad I did. Tiningnan siya ni Blake at nagdilim ang muka ng titigan ng pisngi niya. Hinawakan nito iyon. Did he hurt you? Bumuntong hininga si Arya. Pagkatapos ay tumango. Hindi ko inaasahan. Iyon ang unang beses at hindi ko hahayaang maulit-ulit ito, Arya. Hindi ka niya dapat sinaktan. Mataas ang tono ng wika ni Blake. At ganoon rin naman sa akin, Blake. Sinaktan mo rin ako sa ibang paraan. Gustong-gustong sabihin ni Arya pero pinigilan niya ang sarili. Napatungo na lang siya. Lalo pa na hinigpitan ni Blake ang pagkakayakap nito sa kanya. Maya-maya ay nagutos ito sa driver. Drop us off at the nearest jewelry shop in the area. Bahagyang kumala sa yakap ni Blake si Arya. Jewelry shop? Anong gagawin mo roon? We will buy a ring. We will get married. Dapat ay makaramdam ng kaba si Blake. Dapat ay matakot siya. Pero kahit patuloy na iniisip ang mga iyon, ay hindi pa rin niya mapigilan ang mapangiti. Masaya siya na magkakaroon na ng mapapanghawakan na habang buhay na sa piling niya si Arya. Sa buhay niya, hindi niya naisip na maikasal. He spent most of his time alone. Kagaya ng buhay ng mga nag-ampon sa kanya, ganoon din ang naiisip niya magiging buhay sa hinaharap. Hindi siya makatagal sa isang babae. Hindi niya maisip na maitali habang buhay sa mga ito. Kung ang salitang girlfriend ay nahihirapan siyang i-label sa isang babae, ang asawa pa kaya? O ang isang habang buhay na commitment? Pero binago iyon lahat ni Arya at wala siyang maramdaman ng pagsisisi sa ginawang desisyon na pakasalan nito. Aaminin ni Blake na nahirapan siya sa desisyong iyon. Kahit na ganoon ang payo ng mga kaibigan na ikwentong nabuntis niya si Arya. Hindi sa may mali sa nobya, pero ang pagpapakasal ay isang habang buhay na commitment. Kahit aminado siya na ibang nararamdaman kay Arya, sa tingin niya ay hindi pa rin iyon sapat para magpakasal siya. Bata pa lang siya ay nakita na niya ang realidad ng mundo. Tuwing naiisip ang isang panghabang buhay na commitment, palagi niyang naaalala ang mag-asawang muntik na umampon sa kanya. Naalala niya kung paano mag-away ang mga ito at sa huli ay naghiwalay din. Kahit siya ay nadamay pa sa mga iyon. Natakot siya na kapag dumating din sila sa puntong iyon ay ganoon din ang mangyari sa kanila ni Arya. Masaya naman siya sa kung anong mayroon sila. Hindi rin dahil lang sa magkakaanak sila ay kailangan na nila magpakasal. Pwede naman sila mag-compromise. After all, buwan pa lang ay tinagal ng relasyon nila. Hindi pa masasabing kilalang kilala na nila ang isa't isa, lalo na si Arya sa kanya. Pero ipinamukha sa kanya ni Melvin na mali iyon. Hindi niya kaya makita na dahil lang sa hindi niya magawang panagutan si Arya ay maari na itong kutsain ng mga tao. Ang tingin kasi ng mga tao sa nobya ay masama itong babae dahil hinayaan nito na mag-live-in sila at mabuntis pa nang hindi pa sila kasal. It was against Christian law. Hindi niya ma-attempt na ganoon ang tingin kay Arya ng mga tao kaya niyaya niya ito magpakasal. Sigurado ka ba? Naintindihan ko naman kung hindi mo pa kaya. Kung ayaw mo, sandali pa lang ang naging relasyon natin at I'm sure hindi ko kaya makita na ganoon ang tingin sa'yo ng mga tao. Putol niya sa sinasabi ni Arya at patuloy na tumitingin ng singsing na babagay sa nobya.
Kaya ginagawa mo ito dahil nagigilty ka. Alam ni Arya na totoo iyon, pero pinigilan niya ang sariling sagutin ang sinabi ni Arya. Alam niya na mali ang dahilan kung bakit gusto niya itong pakasalan, pero ayaw niya maisip nito na mali iyon at masaktan lang ito sa huli. Nagpapakasal ang isang tao dahil mahal nilang isa't isa, hindi dahil sa magkakaanak lang sila o gusto lang umako ng responsibilidad. Mahinang wika ni Arya, saka bumuntong hininga. Natigilan si Blake. Tama ito at natamaan siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makumbinsi ang sarili kung mahal nga ba niya si Arya. Oo, pinapahalagahan niya ng higit sa ibang babae ang nobya. Pero masasabi bang bahal na niya ito? Magagawa ba niyang mahalin si Arya? Gayong wala namang nagparamdam ng ganoon sa kanya sa simula't sa pool. Hindi niya alam kung paano iyon at hindi niya ginagawa iyon. Tumingin siya kay Arya. Don't you have feelings for me? Don't you love me? Hindi sumagot si Arya at nanatili lang na nakatitig sa kanya. Nabasa ni Blake ang lungkot sa mga mata nito. Hindi niya nagustuhan iyon. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi rin naman niya kailangan ang sagot nito kaagad. Kahit paano ay nararamdaman niya na pareho sila ng nararamdaman ni Arya. Pareho nilang pinapahalagahan ang isa't isa. Sapat na iyon sa kanya. Whatever, it doesn't matter. Masaya tayo sa isa't isa. Isang dahilan na rin iyon para magpakasal tayo. Pumayag si Arya sa gusto ni Blake. 2 linggo pagkatapos sa pangyayari iyon ay itinakdang kasal nila. Simpleng garden wedding lang ang kasal na pareho nila napagkasunduan. Malalapit na kaibigan at kamag-anak lang imbitado sa kasal. At ngayon ang araw na iyon. 1 oras mula ngayon ay magsisimula ng kasal. Kakatapos lang na magbihis ni Blake. At napangiti naman siya. Bihira lang siyang umiti dahil bihira lang din siya na maging masaya. Pero kapag naiisip kung ano magiging hitsura ni Arya mamaya at ang pangyayari maging dahilan para mapasakamay na niya ito habang buhay, ay nagpapasaya na sa kanya. Tumunog ang cellphone niya. Isang hindi nakarehistrong numero ang nakita pero ganoon man sinagot niya iyon. Hello? Mabuti naman at hindi ka nag-alinlangan na sagutin. Nakilala agad ni Blake ang boses, si Melvin iyon. Agad na nagtangis ang kanyang ngipin. Nung una pa lang ay hindi na niya gusto ang lalaki at nang malaman na pisikal nitong sinaktan ang nobya ay mas naging matindi ang pagkadisgusto niya rito. Ang alam niya ay inimbitahan ito ni Arya ngayon sa kabila ng pangyayari. Sa kabila lahat ay pinapahalagahan pa rin kasi ng nobya ang kaibigan. Hindi nga lang niya sigurado kung kinumpirma ang kinaiinisan ng imbitasyon. Anong kailangan mo? Paano kung sabihin ko na si Arya? Tumawa pa si Melvin pagkatapos. Kakaiba ang tawang narinig ni Blake mula sa lalaki. Nahimigan din niya na kakaiba ang boses nito. Parang lasing. Alam mo na ikakasal na siya sa akin. Ngayon ang kasal namin. Kung akala ni Melvin ay matatakot siya sa sinabi nito, nagkakamali ito. Pinagkakatiwalaan niya si Arya. Loyal ito sa kanya. Hindi nito basta-basta pipiliin si Melvin kaysa sa kanya kahit na mas matagal ang pinagsamahan ng mga ito. Oo, at kung iniisip mo na babatiin kita ng dahil dyan, nagkakamali ka. Nandito lang naman ako para ibulgar sa'yo ang mga sekreto niya. Sekreto? Sa tingin mo ba, kaya sumasama sa'yo si Arya ay dahil mahal ka niya? Na gusto ka rin niya makasama? Ha! Ginagawa lang niya ang lahat ng iyon dahil kay nanay. Dahil tinutulungan mo siya na pagilingin si nanay. Si Blake ang gustong matawa. Kung akala mo ay maniniwala ko sa'yo, si Arya mismo nagsabi sa akin, hindi ba? At hiningi mong kabayaran sa kanya sa lahat ng ginawa mo para kay nanay ay ang sumama siya sa'yo? Natigilan si Blake. Naalala nga niya iyon, ang kondisyon kay Arya na igiit na nobya na gusto siya nitong bayaran para sa pagpapagamot sa nag-aruga rito. Ganoon din ang patuloy niyang pag-sponsor sa pagpapagaling ni Nanay Nelly. Malaki kasi ang utang ng loob ng nobya sa matandang babae, kaya pumayag ito nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Paano nga kung ganoon lang talaga ang nararamdaman ni Arya? Na kaya lang ito sumasama sa kanya ay dahil sa malaking utang ng loob. Sa unang pagkakataon ay nagduda si Blake sa nobya. Ginulo ng sinabi ni Melvin ang isip niya. Pinagkakatiwalaan niya si Arya. Iba ang nobya at nararamdaman niya iyon. Pero may punto rin si Melvin ni hindi sinasabi sa kanya ni Arya na mahal siya nito.
Pero kahit hindi rin iyon inaasahan na marinig, may isang bahagi pa rin ng puso niya na gustong malaman ang tunay na nararamdaman nito sa kanya. Naisip ni Blake ang dahilan kung bakit ginusto niyang huwag ipakilala ang sarili sa mga tao at sa mga babae. Ayaw niyang malaman ng mga ito na mayaman siya. Ang lapitan lang dahil mayaman siya. Nilapitan man at sinamahan siya ni Arya ay hindi pa rin niya maiwasang hindi bigyan ng butas ang mga ikinikilos nito sa kanya noon. Oo, nagrereklamo si Arya sa mga paraan niya paminsan-minsan, pero sa huli ay pumapayag din ito. Hindi nito pinagpipilitan ng gusto para lang ma-please siya. Hindi kagaya ng nobya at mga asawa ng mga kaibigan na ramdam niyang tunay ang nararamdaman sa mga ito. Sunod-sunuran si Arya palagi sa kanya para isang mistress sa lalaki nito. Paano kung nagkamali siya ng pagkakakilala kay Arya? Walang nararamdaman sa'yo si Arya. Sinasamahan ka lang niya dahil mayaman ka. Sino ba namang babae ang ipagpapalit ang katulad ko sa isang kagaya mo? Isa kang ginto. Alam niya matutulungan mo siya. Matalino rin ang babaeng iyon eh. Ginagamit ka lang niya. Tignan mo na lang ang ginawa niya sa'yo nung ginamit niya ang pangalan mo para sumikat. Nakakatawa ka. Hindi mo man lang napansin iyon. Itunuri ka pa naman na isa sa mga matagumpay na tao sa mundo, pero ang bobo mo. Ngayon, nabuntis mo siya. Sigurado, papayag iyon na pakasalan ka. Bakit hindi? Ginto ka nga eh. Isa pa, hindi mo rin ba naisip na kaya siya sumama sa'yo ay dahil para mabuntis mo siya? Para lalo siya magkaroon ng hawak sa'yo? Para lalo siyang yumaman at sumikat kagaya na lang na matagal na niyang gusto sa buhay niya? Tumawa pa ito pagkatapos. Nakakaawang nilalang ka. Hindi alam ni Blake kung paano naisip ni Melvin ang mga iyon. Panay naman paghihinala iyon at hindi diretsyong sinabi ni Arya. Pero lalo lang siya nagdududa. Totoo na hindi niya pinilano na mabuntis si Arya. Ayaw nga niya na magkaroon ng anak. Paano niya gugustuhin iyon samantalang alam niya magiging mahirap, lalo na sa kanya, ni hindi niya naranasan na magkaroon ng tunay na ama, ng isang mabuting ama. May kasalanan din naman siya at pinaniwalaan ang dahilan ni Arya kung bakit nagkakaganoon kahit gumagamit naman siya ng proteksyon. Pero paano kung minanipula rin ito ang lahat? Pwede naman itong ipaalala iyon kung nakalimutan niya. After all, alam niyang ramdam nito na hindi siya handa roon dahil na rin sa palaging paggamit ng proteksyon. Pero ang higit ay kinainis ni Blake ay ang huling sinabi ni Melvin. Hindi siya nakakaawa. Hindi niya gusto maging kaawa-awa. Hindi niya gusto iyon ang iniisip ni Arya sa kanya kung tama nga ang mga hinala ni Melvin. Galit na pinatay ni Blake ang tawag. 3 days later, ang buong akala ni Arya ay magiging maayos na ang lahat sa kanila ni Blake nang niyaya siya nitong pakasalan. Bumalik sila sa dati sa 2 linggo paghahanda nila para sa kasal. Hindi na siya nito iniwasan. Pero nang maikasal naman sila ay nagbago muli si Blake. Nagpatuloy ang pag-iwas nito. Binigyan siya ng dahilan ni Blake kung bakit. Nagkaroon daw ito ng drive para magpinta. Ipinagpaliban muna nito ang honeymoon nila. Noong una ay gusto niya intindihan ng asawa. Tutal ay iyon din naman ang gusto niya para dito. Gusto niyang bumalik ang concentration ni Blake. Umalis ito ng condo unit nila at nagpunta sa farm sa Laguna upang doon gawin ang pagpipinta. Ayaw raw nito ng istorbo. Pero hindi mapakali si Arya ng 3 araw pagkatapos ng kasal ay hindi man lang nagpaparamdam sa kanya si Blake. Sinubukan niyang tawagan ng bahay nito sa Batangas. Naka-off ang cellphone ng asawa kaya hindi niya ito makausap. Isama pa na sinabi rin nito na ayaw na magpaistorbo. Pero gusto niyang malaman ang kalagayan ni Blake. Ang caretaker ng farm ang nakasagot sa muli niyang pagtawag. Naku ma'am, mukhang may problema po si sir. Kapag nakikita ko po siyang gising, ay lagi po siya nagiinom. Nagulat siya. Nagiinom? Hindi po ba siya nagpunta dyan para magpinta? Hindi po siya nagpipinta ma'am. Sumama ang loob ni Arya sa nalaman. Nagsinungaling sa kanya si Blake. Pinuntahan niya ang asawa. Gusto niya itong kumprontahin. Hindi maaring ganun. Siguradong may problema ito. Nakumpirma niya na hindi nagsisinungaling ang caretaker nang makarating siya sa farm. Nahuli niya si Blake na nanonood lang ng TV habang ang mga alak sa tabi nito. Nagulat pa ito nang dumating siya. Nagsinungaling ka sa akin. Ako sa agad ni Arya sa asawa. Bahagyang na bahala si Blake. I was just taking a break. Nagpipinta naman talaga ako at hindi yan ang sinabi ng caretaker mo.
Hindi niya nakikita lagi ang ginagawa ko, kaya hindi siya sigurado. Go to my room, makikita mo roon na sumusubok ako. Pero wala ka pa rin nagagawa. Hindi pa rin talaga bumabalik ang concentration mo. Iniiwasan mo lang talaga ako. Aminin mo na lang iyon. Naglihis ito ng tingin. Isipin mo ang gusto mong isipin, Arya. Basta hindi ko muna gusto makasama ka ngayon. I need space. Nasaktan si Arya. Kakakasalang natin, Blake. Huwag mo namang gawin to. Huminga ng malalim si Blake. Umuwi ka na muna, Arya. Umiling naman siya. Paano mo nasasabi iyan? Alam ko na may problema ka tungkol sa atin. Tungkol sa akin. Dahil kung wala, hindi mo naman ako iiwasan. Gusto kong sabihin mo iyon sa akin. Ayusin natin yun. Umiling ito. Hindi ko pa kaya. Ayoko rin muna na magkaroon tayo ng komprontasyon ngayon. Nasa masailan kang kalagayan. Baka masaktan kita kapag sinabi ko sa iyo ang lahat. Hindi ko gustong saktan ka. Nanghina bigla si Arya. Kung ganun, may problema nga. Tumingin sa kanya si Blake. Pagkabahala ang nakikita niya sa mga mata nito. Please, just go. Kapag naayos ko ng issue sa sarili ko, saka na lang muna kita kakausapin. Anong mali sa akin, Blake? Ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo ah. Palagi akong sumusunod sa lahat ng gusto mo. Ginagawa ko ang lahat para maging masaya ka. Ako bang may kulang? May mali ba? Ako may mali, Arya. Naglihis ulit ng tingin ng asawa. At kung gusto mo talaga ako maging masaya, hahayaan mo muna ako. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Nagbabadya ng pumatak ang mga luha ni Arya. Blake, pumikit si Blake. Mukhang nairita. Please, ipinapangako kong ako ang unang lalapit sa iyo kapag maayos na ako. Just give me time. Tinitigan ni Arya ang asawa. Tama ba na pagbigyan niya ito? Dapat ay inaayos nila iyon. Dapat ay alamin niya kung anong problema nito. Pero may isang bahagi rin ng puso niya na pumipigil sa pangungulit. Hindi siya matapang. Natatakot siya sa maaring isagot ni Blake. Paano kung wala na itong nararamdaman sa kanya at napagtanto iyon nang matapos silang ikasal? Hindi posible iyon. In the first place, hindi siya sinabihan ng asawa na mahal siya nito. Kahit na magsama ni sila at ng mismong araw ng kasal nila. Tama si Blake. Nasa masailan siya kalagayan ngayon. Hindi niya gustong marinig ang sasabihin nito. Lalo na at mukhang masama iyon. Hindi rin niya kayang lahat harapin ang ngayon. Tumalikod si Arya at naglakad palayo sa asawa. Nakahinga ng maluwag si Blake nang mabasa ang text ng nurse na inupahan niya para magbantay kay Arya. Ligtas daw na nakauwi ang asawa at ngayon ay nagpapahinga na sa kwarto. Hindi niya gustong saktan at paalisin si Arya, pero dahil magulo pa rin ang isip, ginusto niyang paalisin muna ito. Natatakot siyang kumprontahin ng asawa dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili na magalit. Masama ang loob niya dahil sa nalaman mula kay Melvin. Kailangan niya munang palipasin iyon kaya pinili magsinungaling at pumunta sa kanyang farm sa Laguna. 3 araw na rin ang nakalipas pero hindi pa rin niya makalimutan iyon. He felt like he'd been tricked. Still, hindi niya kayang pabayaan si Arya. Kailangan niya malaman ang kalagayan nito. Ipinagpatuloy ni Blake ang pag-inom ng alak na parang iyon ang magiging solusyon sa problema. Kailangan niya ng space. Nasasaktan pa rin siya kahit nang isipin na nasasaktan din niya si Arya dahil sa pambabaliwala rito. Gulong-gulong isip niya, lalo pang dumagdag sa gulo ang isip niya na magkaroon siya ng pangalawang bisita sa araw na iyon, ilang oras bago maghapunan. You're drinking yourself to death? Ha? Maybe you have realized that you were very stupid to get married, huh? Hindi inaasahan ni Blake ang pagdating ng ama sa farm. Hindi rin niya alam na nasa Pilipinas ito. Hindi kasi dumalo ang ama sa kasal niya kahit na inimbita niya ito. Naintindihan naman niya ito dahil alam na noong una pa lang ay ayaw na nito sa relasyon nila ni Arya. Naging maayos pa nga para sa kanya na hindi ito dumalo. Ayaw rin niya masira ang araw nila ni Arya kung tututol ito o pagsasabihan pa siya ng ama na kung ano-ano. Kahit na nasira na rin iyon dahil sa tawag ni Melvin. It's none of your business, Papa. Pinilit niyang iwasan ang mga sasabihin nito tungkol sa kanila ni Arya. Ayaw niyang lalong magulo. Why are you here? May inlalabas itong papel. I accepted a contract for you to do landscape paintings. You need to pay 3, bitch. You know that I can paint right now. How can you accept a contract for me?
Minsan, nakikialam din ang ama ni Blake sa mga tinatanggap niyang proyekto. Ito nga ang pumilit sa kanya na maging isang project-based painter. Tumatanggap siya ng proyekto sa halip na ipinta lang ang tanging gustong ipinta. Madalas, nasa mayayamang tao ito gumagawa ng kontrata. Because you need to be pressured, this project I accepted on your behalf is worth 100,000 euros, Blake. With that, you would be forced to paint. Stop thinking of that girl. Paint! You need money? Putol niya sa sinasabi ng ama. Saka nag-DM ng bagang. You could have just asked me. You shouldn't do this. You shouldn't manipulate and control me. Especially right now when you know my condition. I'm in debt by 100,000 euros, Blake. Pumuntong hininga si Mateo. I need to pay for it. But I can't paint now, you know. I don't have any money to pay for it. I've been so distracted because of gambling. Gambling is also the reason I have this huge debt. Nanlaki ang mga mata ni Blake. Mula nang ampunin siya ni Mateo, ay hindi siya nagkaproblema sa pera. Pero ngayon, ay mukhang mamang problema siya sa ginawa nito. Napakalaking pera na naging utang na kanyang ama. You couldn't be that impulsive. It's done now. You don't have that much money in your bank. I don't even have 100,000 euro in your account. How can you pay that kind of debt? That's why I'm here. That's why I accepted this project on your behalf. I need you to do this. I need you to repay my debt. Umiling si Blake. It's too much. Sure, I have that kind of money right now, but still, I can't afford to spend that much. My financial stability will be at risk. You already know that I'm married. I'm going to have a family. I need to be financially stable and... What do you mean you're going to have a family? You got Arya pregnant? Yes, and I'm going to be a grandfather. Tila gulat ng wika ni Mateo. Natulala pa ito. Masasabi ni Blake na hindi naging mabuting ama ang nag-ampon sa kanya, kaya i-consider nito ang sarili bilang magiging lolo na ikatakataka sa kanya. It doesn't matter. What we should talk about is what happened to you. I'm sorry, but I can't pay for it. We have a lot of things to pay for, you know? The palazzo, the maintenance of other properties, and... No, you can't make me suffer like this, Filio mio. You are my son. You promised me that you will support me. Nag-iwas siya ng tingin. You provided for me, taught me a lot of things when I was younger, but you have never been good to me. You controlled me. You showed me nothing. You showed me no love. And now, you're asking too much. Naging madilim ang mukha ni Mateo. You knew from the very start that I am not capable of loving. The biggest regret I have in my life is that I agreed to be with you. You are not even a father to me. Hindi na niya naiwasang sabihin sa ama. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagustuhan ni Blake na nabuntis niya si Arya ay dahil natatakot siya maging ama. Hindi siya nagkaroon ng sariling ama at lalo hindi siya nagkaroon ng mabuting ama sa katauhan ni Mateo. Kaya paano niya malalaman kung paano maging isang ama? Hindi niya masabi kay Arya na mahal niya ito dahil hindi siya makaramdam niyon sa kahit na sino. Ang tanging pagmamahal lang na naranasan niya ay ang pagmamahal ng ina na iniwan din siya sa huli. Hindi niya gusto iyon. At si Mateo, na kahit sumikat na siya, ay wala man lang nikatitig na pagmamahal na nakukuha siya mula dito. Kagaya pa rin ito ang dati. Panay rin pa ang pangongontrol ang alam nito. Umisi ang matandang lalaki. You shouldn't regret coming to live with your real father, Blake. Kumunot ang noo ni Blake. Che, what are you talking about? Don't you see a resemblance with each other? You look Italian just like me. You are very good in painting just like me. And you're as cold-hearted as me. No, nangihinang wika niya. Napansin niya ang pagkakahawig nila ni Mr. Artela. Pero ayaw niyang isipin. Hindi niya gustong isipin. Kung totoong anak nga siya nito, hindi siya dapat itatrato ng ganoon. Matatanggap pa niya kung tatratuhin siya ni Mateo ng ganoon dahil ampon lang siya. Pero ang malaman na tunay niya itong ama at ngayon lang iyon sinabi sa kanya, sasabog na yata ang damdamin niya sa sobrang sama ng loob. Do you think someone with my attitude will adopt some child? Do you think a nun go to an orphanage to adopt would have let someone like me adopt a vulnerable child like you? I didn't adopt you, Blake. They gave you to me because I am your real father. Father? You're my real father? And you kept it a secret from me? You didn't even intend to tell me the truth until now?
Napahawak si Blake sa pader ng kwarto para hindi siya mabuway sa naging revelasyon. Naalimpungatan si Arya sa pagpapahinga na marinig na may kumalabog sa labas ng kwarto. Bumangon siya para tignan iyon. Sila lang ng personal nurse ang nasa condo unit at ang alam niya ay maaga rin ito nagpahinga kagaya niya. Nang lumabas ay nakita niya magulong hitsura ni Blake na halos humalik na sa sahig. Mukhang lasing na lasing ito. Sinubukan niyang pabangunin ng asawa. Tinulungan siya ng driver na kasunod ni Blake na mukhang sinundan ng asawa dahil na rin sa itsura nito. Lasing na lasing siya, ma'am. Kahit noong nasa kotse at nagpahatid dito ay umiinom pa rin siya. Matindi pa talagang problema niya at nagawa niya maglasing ng ganito. Hindi maiwasang maitanong ni Arya sa sarili. Tinanguan siya ng driver. Nagpatulong siya sa driver para dalhin sa kama si Blake na mukhang gusto niya yatang matulog sa sahig dahil sa sobrang kalasingan. Pagkatapos, ipinaalis na niya ang driver. Inisikaso ni Arya ang asawa. Kumuha siya ng bimpo at binasa iyon para punasan si Blake. Pagbalik niya para isagawa iyon, ay nakita nagmulat ng mga mata ang asawa. He still looked groggy. Tinitigan siya nito habang pinupunasan niya. Okay ka na ba ngayon kaya pinili mo na bumalik sa condo unit? Sinubukan ni Arya na magtanong. Umiling si Blake pero nanatili pa rin na nakatitig sa kanya. Nasaktan siya sa ginawa at sinabi ng asawa sa farm pero hindi maiwasan magtaka sa klase ng titig nito. It seemed special even though she could surely say that there was sadness in that look. Pero pinilit niya huwag pansinin iyon. Ang mahalaga ay bumalik na si Blake sa condo unit. Sooner or later, magkakaayos din sila. Gusto niyang umasa. Hindi niya kaya mawala ito sa kanya. Lalo na ngayon magkakaanak na sila. Nang matapos sa pagpupuna sa itaas sa parte ng katawan ni Blake, kung saan nararamdaman din ito ang kalagkitan, ay nakatitig pa rin ito. Gusto mo ikuha kita ng kape para mahulasan ka? Tanong niya. Umiling ulit si Blake. Pagkatapos ay niyakap siya. Bahagya ng inig si Arya sa ginawa nito. Naramdaman niya ang kapanibigan ng yakap sa asawa. Ganoon din naman siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Namiss niya ito. Huwag kang gagaya sa kanila ha. Huwag mo kong iiwan. Tiningala niya ang asawa dahil nawirdahan siya sa sinabi nito. Hindi mo ko iiwan, 'di ba? Dito ka lang lagi sa tabi ko. Sasamahan mo ko habang buhay. Mamahalin mo ko. Tinitigan niya ang asawa. Blake, hindi mo na kailangan sabihin yan. Kailangan kong malaman, Arya. Sabihin mo na mahal mo ko, na hindi mo ko iiwan, na hindi ka magsisinungaling sa akin. Please, naramdaman ni Arya ang pagkapaos ng tinig ng asawa. May tumutulo rin na luha sa mga mata ni Blake nang hawakan niya mukha nito habang nagmamakaawa. Medyo matagal bago siya nakareact. Bakit sinasabi ni Blake iyon sa kanya? Hindi ba ito nagtitiwala sa kanya? Sa kabilang banda ay hindi rin naman niya masisisi ang asawa. Kagaya nito, hindi rin niya ito binibigyan ng kasiguruhan. Ipinaparamdam lang niya ang pagmamahal. Mahal niya si Blake, pero malaking bahagi ng puso niya ang gusto na sa asawa muna unang marinig ang mga salitang iyon. Hinawakan niya ang pisngi ni Blake. Kung ano man ang problema pinagdadaanan nito, obligasyon niya itong damayan. Obligasyon din niya na iparamdam sa asawa na nandito lang siya palagi sa tabi nito. Hinalikan ni Arya ang mga labi ni Blake. Hindi mo na kailangang ipakausap sa akin ang lahat ng yan, Blake. Palagi lang ako nandito sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. And yes, mamahalin kita habang buhay. Mahal na mahal kita. Totoo ba yan? Mahal mo ba talaga ako? Hindi mo lang yung sinasabi sa akin dahil nakakaawang kalagayan ko. Kumunot ang noo ni Arya. Siyempre hindi. Ngayon ko lang nasabi sa'yo dahil hindi ko gustong ako muna ang mauna magsabi. Pero noon pa man, mahal na kita, Blake. Mahal na mahal. Kagaya niya kanina, matagal din bago nakapag-react ang asawa. Tumulo lalo ang luha sa mga mata nito, pero ngayon ay nakangiti na ito. Hinalikan siya nito at pagkatapos ay niyakap na mahigpit. Salamat. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Ilang sandali, pagkatapos ng unang beses na makita ni Arya na umiyak si Blake, ay nakatulog ito sa mga bisig niya. Tinitigan niya ang asawa habang tulog. Marami siyang gustong itanong, lalo na sa mga iginawi nito kanina. Bakit tilang lungkot-lungkot ni Blake? Ano nangyari dito? Pero marami pang oras bukas. Ang kailangan ni Blake ay magpahinga muna.
Sinubukan ni Arya na kumala sa pagkakayakap ni Blake. Gusto niya ang pakiramdam na hawak-hawak nito pero masyadong mahigpit iyon na hindi niya magawang huminga ng maayos. Parang takot na takot talaga ang asawa na mawala siya sa tabi nito. Pero matagumpay siyang nakaalis mula roon. Kailangan di kasi niya pumunta sa banyo dahil naiihi siya. Ngunit, bago pa magawa iyon, may napansin si Arya mula sa bulsa ng jacket ni Blake. Lumalabas mula roon ang cellphone nito at umiilaw. Nasilip niya na may tumatawag sa asawa. Dala ng curiosity, kinuha niya iyon. Nang mabasang si Nimbus ang tumatawag ay sinagot niya iyon. Arya? Wika ni Nimbus nang makilala ang boses niya. Si Blake, kumusta na siya? Okay na siya? Halos katutulog lang niya ngayon. Sagot niya. Dahil kay Nimbus ay umarangkada ulit ang mausisang isip niya. May alam ka ba sa nangyayari sa kanya ngayon, Nimbus? May sinabi ba siya sa'yo? Wala siya naikwento pero kakaibang kilos niya na makauwi. Hindi magandang kalagayan naming dalawa. Ikinuwento niya ang nangyari sa pagitan nila sa loob ng 3 araw. Ang sabi niya ay magulo raw ang isip niya. Hindi niya pa ako kayang kausapin ngayon and that's another problem too. Dinagdagan pa iyon ng papa niya. No wonder he sounded so sad when he called me. Hindi ganoon si Blake. Hindi siya basta-basta naglalabas ng emosyon. Putol ni Nimbus sa sasabihin niya. Hindi ka pa ba inaantok, Arya? Dahil kung pwede sana, gusto ko makausap ka ng personal ngayong gabi rin. Pumayag si Arya sa gusto ni Nimbus. Bukod sa curious sa maaring nangyari na mukhang alam ni Nimbus, hindi pa rin naman talaga siya inaantok. Nang dumating si Blake ay pinipilit lang niya na matulog kahit na nahihirapan dahil na makarating galing sa Laguna ay natulog siya. Ilang oras din iyon at sa tingin niya, sinahaba niyon ay kaya pa niya na makatagal kahit 2:00 na madaling araw nagising. Hindi rin naman nagtagal ay dumating si Nimbus. Tinignan muna nito ang kalagayan ni Blake. Pagkatapos ay niyaya siya mag-usap na sa sala. Ano ba nangyari sa kanya? Ipinagtataka ko ang panalamig niya sa akin pagkatapos ng kasal pero mukhang iba pa nangyari ngayon. Tanong agad ni Arya. Huminga ng malalim si Nimbus. Alam mo na naman na kaming 6 ay galing sa isang orphanage. Mga ampon kami. Inampon kami ng 6 na mayayaman at makapangyarihan ng mga tao na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tumango si Arya. Anong kinalaman nun kay Blake? Masaya kami na napili kaming 6 na maampon. Pero si Blake, nararamdaman namin na may mali. Kakaiba nag-ampon sa kanya. Bukod sa single, hindi rin magandang record ni Mateo Artila. Kahit ang mga madre ay nag-aalangan sa pagbibigay kay Blake. Natatakot sila na hindi maging magandang halimbawa si Mateo kay Blake. Narinig kong pinag-usapan nila iyon noon. Pero sa kung anong kadahilanan, pinayagan din ng mga madre sa huli na mapasa kamay ni Mateo si Blake. Pero ngayon, alam ko ng dahilan. Tinawagan ako ni Blake tungkol doon. It turns out that Mateo Artela is Blake's real father. Napanganga si Arya sa gulat sa nalaman na kailangan pa niyang takpan ng bibig. Napailing-iling din siya nang mag-sink in iyon lalo sa isip. No, kaya mukhang foreigner si Blake. Kaya magaling siya mag-paint. Kaya parang pareho sila ng ugali. Kaya nagawa ng mga madre na ibigay si Blake sa lalaki. Si Mateo Artela ang totoong ama niya. Naging kasintagal lang din ang proseso ng pag-aampon sa amin dahil matagal pa ang proseso noon ng DNA testing. Isama pa na hindi rin iyon agad na inamin ni Mateo. Hindi rin niya gustong sabihin iyon dahil kahit magulo ang buhay niya, nagsasawa na rin siya sa mga eskandalo. Sinekreto ni Mateo ang lahat. Sigurado napakasakit niyon para kay Blake. Tumiim ang bagang ni Nimbus. Madalas na iniisip ko na hindi maganda ang kinahinatnan ko sa mga nag-ampon sa akin. Minahal man nila ako nung una, pero magkaanak sila ay halos hindi na nila ako pinansin. Pero mas malala ang pinagdaanan ni Blake. Kinontrol na siya ng papa niya. Hindi pa binigyan ng pagmamahal at pinaniwala siya na isang kasinungalingan. Kaya sana, Arya, maintindihan mo si Blake kung madalas siya nagiging bugnutin at moody, kung napakakomplikado niya at mahirap na maintindihan, hindi ko rin siya masisisi. Sa aming 6, siya ang may pinakamatinding pinagdaanan. Ikinuwento ni Nimbus ang mga nangyari kay Blake noong bata pa ito, kung paano iniwan ng ina si Blake at 2 beses sa tinangka itong ampunin at pagkatapos ay ibinalik din sa bahay ampunan. Pakiramdam tuloy ni Arya ay ang bigat-bigat ng pakiramdam niya pagkatapos. Awang-awa siya kay Blake. Bakit ngayon ko lang ito nalaman?
Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Hindi gustong pag-usapan ni Blake ang nangyari sa kanya. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang kaawaan. Totoo ba yan? Mahal mo ba talaga ako? Hindi mo lang yan sinasabi sa akin dahil nakakaawang lagay ko? Naaalala ni Arya na sinabi ni Blake na para bang kailangan iyon ng asawa. Gusto nito na makasiguro. Nawindang si Arya sa mga nalaman. Tama nga siya. Hindi pa nga niya ganoon kakilala si Blake. Isang pagkakamali na basta-basta na lang siya nagtiwala rito. Hindi man lang niya pinili na kilalanin muna ito ng mabuti. Bahagya siya nagsisisi na mas inuna niya ang nararamdaman para sa asawa noon. Hindi man lang niya inisip na alamin kung ano nakaraan ni Blake. Naging dahilan din iyon kung bakit kahit maayos naman siya sa relasyon nila, hindi rin niya magawang lubusang sumaya dahil na rin sa kakaibang ugali ng asawa. Pero kung inalam lang sana niya ang dahilan kung bakit ito ganoon, malamang inagawa niya ng paraan na maayos din ang mga tanong sa isip. Hindi rin sana mararamdaman ni Blake ang ganoong klase ng lungkot. Nagulat man sa mga revelasyon at ipinagkait na impormasyon, hindi naging hadlang iyon sa nararamdaman ni Arya sa asawa. Sa halip, naging dahilan lang iyon para lang lalo niya itong mahalin. At ngayon ay ipaparamdam na niya iyon nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Hindi lang basta pagpaparamdam ang gagawin niya. Sisiguruhin niyang vocally ay malalaman din iyon ng asawa. Hindi na niya hahayaan na umayak pa ulit si Blake. Hindi na niya hahayaang makulong ito sa dilim. Hindi na niya hahayaan pang malungkot ang asawa. Gusto niyang ayusin ang lahat. Ipinapangako ni Arya na aayusin niya ang lahat. All out her love for a man whom she could classify as a stranger, yet was she someone still loved. Hindi na nagtaka si Blake nang pagkagising kinabukasan ay masakit ang ulo niya. Mula na naging buhay niya ang alak ilang araw na ang nakararaan, ganoon palagi ang nangyayari sa kanya. Unti-unti na nga siyang nasanay. Hindi rin niya masisisi kung mas masakit iyon kaysa sa dati dahil mas maraming alak ang nainom niya kahapon. Pero nang unti-unting maalala ang mga nangyari bago tapusin ang araw kahapon, ay bahagyang guminhaw ang pakiramdam niya. Sa kabila ng sama na nararamdaman, napangiti rin siya. Matagal-tagal din siya sa ganoong pwesto hanggang sa mapagpasyahan niyang kumilos. Sinubukan niyang bumangon at sa paggawa niyon ay napansin na may 2 bagong bagay ang nakalagay sa bedside table. May gamot at isang baso na puno ng tubig doon. May nakalagay rin na note na nagsasabing, "Drink me." Nagtaka man ay sinubukan ni Blake na inumin ang gamot. Malamang ay si Arya ang naglagay noon. Kahit lasing kagabi, ay alam pa rin niya ang nangyari sa kanya. Nagpahatid siya sa kanyang driver papunta ng condominium unit kagabi. Nagkausap sila ni Arya. Sinabihan siya ng asawa na mahal siya nito. Lahat ng nararamdamang pagdududa at kaguluhan ay nawala na parang bula sa naging pag-uusap nila ni Arya kagabi. Nakuha nito ng malaki ang tiwala niya dahil sa mga sinabi nito. Mahal siya ni Arya. Nagkaroon na ng kasiguruduhan si Blake sa nararamdaman ng asawa dahil ito mismo ang nagsabi niyon. Nakita rin niya ang sinseridad sa mga sinabi nito kahit na sandaling pinagdudahan niyon. Ilang sandali pagkatapos mainom ang mga gamot ay guminhaw ang pakiramdam niya. Lumabas siya ng kwarto. Natagpuan niya si Arya sa dining room na inilalapag ang mga tila iniluto nito. Nang makita siya ay nagliwanag ang mukha ng asawa. Malalaki rin ang ngiting sinalubong nito ang tingin niya. "Good morning, love. Ininom mo bang gamot na inilagay ko sa bedside table? Maayos na bang pakiramdam mo?" Lumapit pa ito sa kanya at hinalikan siya sa mga labi. Napansin agad ni Blake na may kakaiba sa asawa, pero sa halip ni kabahala iyon, nagustuhan niya iyon. She was sweeter than usual. Dapat ay mag-freak out siya. Hindi niya gusto ang mga babaeng sweet at romantic. Hindi kasi siya romantikong lalaki. He did not do romance. Pero gusto niya si Arya. Asawa niya ito. Matindi ang nararamdaman niya para dito. "I'm fine now. Thanks. Ininom ko ang gamot." Ngumiti si Blake. Tiningnan niya ang mga inilagay nito sa mesa. "What's that?" Lalo lumawak ang ngiti ni Arya nang sabihin nito kung ano mga pagkain na ito ang nagluto. Lumawak din ang kanyang ngiti dahil sa mga paboritong pagkain niya ang inihanda ng asawa. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang mga iyon. Pero pinili na lang niya maging masaya at kontento. Tahimik pero may ngiti silang kumakain ng almusal. Blake felt content, lalo na nang hindi umalis ng bahay si Arya. Nanatili ito sa kanyang tabi, kagaya ng palagi niyang gustong gawin ito. Noong hapon ay natulog si Arya.
Dala ng pagdadalang tao, nagiging antukin ito. Habang natutulog ang asawa, ay sinubukan ni Blake na libangin ang sarili. Sinubukan niya magpinta. Inalala rin niya ang pinirmahang kontrata ng ama para sa kanya. Kailangan niya na magpaint ng 3 landscape painting about beautiful beaches. Sa kabila ng galit, ramdam ni Blake na may kailangan pa rin siyang gawin. Nag-browse muna siya sa internet ng imahe ng mga beaches para magkaroon ng inspiration. When he felt like he had his fill, kinuha niya ang mga pintura at brush pero hindi niya magawang ilipat iyon sa canvas. Sa kabila beaches, nang pagkuha ng inspirasyon sa pagtingin sa mga parang kulang pa rin iyon. Wala siyang gana. Kailangan ba niya makita iyon ng personal? Kagaya na lang namang ginagawa, tuwing pakiramdam ay nawawalan siya ng inspirasyon? Hindi niya sigurado. Tila blanco kasi ang isip niya. Ang tanging nakikita lang niya kapag nag-iisip ay ang mukha ni Arya. Binitawan ni Blake ang mga pintura at brush. Kinuha niya ang sketchpad. Mas bihasa siya magpaint at iyon ang madalas sa ginagawa. Pero ngayon ay mas nakaka-urge yata siya na mag-sketch. Marunong din naman siya at magaling sa sketching. Pero hindi sa klase ng subject na iisip niya ngayon. Painting and drawing portraits were never his thing. Kahit noong pinilit siya ng ama na gumawa ng iba't ibang klase ng painting at art, panay landscapes lang ang madalas na nakakaya niya. Doon siya nag-focus. Hindi rin niya gusto ang mag-drawing o mag-paint ng mga tao. May tuturing kasi niya ang sarili bilang introvert. Hindi niya hilig magpakita sa mga tao at wala rin siyang interes sa mga ito. Kahit pang iguhit ang mga ito, ngayon lang, nakaramdam ng satisfaction si Blake na matapos. Kakatapos lang din niya nang marinig ang pagtawag ni Arya. Bago pa maitagong ginagawa, ay nakita na nito iyon. Ang ganda ko. Malaki ang paghanga na sabi nito nang makitang ginawa niya. Sa tuwa ay hinalikan siya ng mariin ng asawa sa mga labi. Sa kanilang dalawa, si Blake ang mahilig kumalik. Siyang lagi nauuna. Naintindihan naman niya kung bakit. Mahiyain at konserbatibo pa rin si Arya sa kabila ng mga naging pagsasama nila. Pero nag-iiba ang kaso ngayon. Somehow, gusto niya iyon. Nanibago si Blake kay Arya. Lalo na nga na nagdaang pang mga araw. Maalaga at masikaso ito pero mas naramdaman niya ang ginagawa nito ngayon. Gusto ni Blake ang pag-aalaga at pagpaparamdam ng asawa ng pagmamahal sa kanya kaya hindi na rin niya ito tinanong. Masarap sa pakiramdam na pagkatapos ng lahat, hindi mo lang ramdam na may nagmamahal sa'yo. Alam mo na rin iyon. I love you. Lagi pang sinasabi iyon ni Arya tuwing gabi bago sila matulog. Niyakap pa siya nito ng mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan kagaya ng ayaw rin niyang gawin ito. Ipinaparamdam ni Arya na mahal siya nito kahit na hindi niya magawang isang tinig pa rin ang mga salitang iyon. Tila walang kaso iyon sa asawa. Ang parang gusto lang na mangyari ni Arya ay magkaroon siya ng kasiguruduhan na mahal siya nito. Dumating ang kaarawan ni Blake, nagulat siya nang malaman na alam na iyon ni Arya. Hindi niya kailanman iyon sinabi ng asawa. Nasurpresa na lang siya nang pagising ay abalang-abala ito sa kusina. May banner pang ipinagawa si Arya para sa pagbati sa kaarawan niya. Ipinaghahanda siya nito at inestima ang mga kaibigan niya na lahat naman ay dumalo. Isinama pa ng mga ito ang kanya-kanyang kabiyak sa buhay. Pati ang anak ni Nimbus na si Nimrod ay nakisaya rin. Kinantahan pa siya ng mga kaibigan ng happy birthday. This is hilarious. Ang laki-laki ko na. Hindi maiwasang mapakamot ni Blake sa ulo. Natawa mga ito. Gusto namin na maging masaya ka. Masaya naman ako na tayo lang dalawa magkasama. I also intended to just celebrate it with you. Just the two of us, wika ni Blake habang tinitingnan si Arya. Tumingin siya sa mga kaibigan pagkatapos. But I'm also happy that you are all here. Alam naman natin na kanya-kanya kayong abala sa buhay at trabaho. Pero nagawa niyo pang dumalo. I feel special. You're special to us, Blake. Kaibigan mo kami. Tinapik-tapik ni Riker ang balikat niya. Mahal ka namin. Mahalaga ka sa amin. Muntik na siyang mabulunan. Salamat. Hindi vocal ang mga kaibigan niya sa pagsasabi na nararamdaman sa isa't isa. Mga typical silang lalaki. Hindi rin naman niya gustong marinig ang mga iyon. Pero masarap din pala dahil kapag narinig iyon sa mismo mga labi ng mga taong pinahahalagahan dahil para nagkakaroon ka na rin ng kasiguruduhan dahil hindi lang ang nararamdaman ang nagiging pasihan. Nang makaalis at mapag-isa sila ni Arya, ay niyakap niya ito. Gusto niyang malaman ng asawa na appreciate niya ng hustong ginawa nito. Thank you so much. But how did you know? Sinabi sa akin ni Nimbus. Masaya ka ba? I feel special. Pero hindi ka na dapat nag-abala pa.
Masaya naman ako na kahit ikaw lang ang kasama ko, na tayo lang dalawa, but having another important person in your life celebrating your day is nice too. I'm happy. Ngumiti si Arya. Hinawakan nitong kanyang pisngi. You deserve all the happiness in the world, Blake. Gusto kong maramdaman mo na mahal-mahal ka namin. Sa totoo lang, kulang pa nga iyon eh. I should invite your father. Biglang nawala ang saya ni Blake sa narinig. No, it's a good thing you didn't invite him. Hindi pa niya inaamin kay Arya ang nalaman. Ayaw niyang kaawaan ito. Pero Blake, we are not on good terms. Hindi na ako magpapaliwanag kung bakit. Hindi mo na kailangan, Blake. Dahil alam ko na, bahagya siya napanganga. You mean, kagaya ng pagsabi sa akin ni Nimbus ng birthday mo, inamin din niya sa akin ang tungkol sa pagtawag mo sa kanya ng gabing yun. Natulala si Blake. Medyo matagal na nag-sink in sa isip niya ang pag-amin ni Arya. Nakaramdam siya ng galit. Pakiramdam niya ay naloko siya. Kung ganun, kaya mo ginagawa ang lahat na paglalambing sa akin noong nakaraan, dahil sa nalaman mo, naawa ka sa akin. Kumunot ang noo ni Arya. Hindi sa paraan na iniisip mo. Mahal kita, Blake. Bukal sa loob ang ginagawa ko sa iyo nitong nakaraan. Ang ayaw ko sa lahat ay ang kinaaawaan ako, Arya. Nagdilim ang mukha niya. Hindi mo ko masisisi sa nararamdaman na iyon. Hindi mo kami masisisi na ginapakasakit na nangyari sa iyo. Gusto kong punan ang lahat ng sakit ng iyon dahil gusto kong maging masaya ka. Mahal kita, kaya gusto kong sumaya ka. Mahal na mahal kita. Gusto ni Blake ang mga narinig. Sa kabila ng mga nalaman, lumambot ang puso niya sa sinabi ni Arya. Nanatili lang siya nakatitig dito. Hindi kita masisisi kung bakit nagdududa ka at hirap paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pero okay lang, Blake. Marami pa naman tayong oras, diba? Mahabang buhay. At habang buhay ako, ipaparamdam ko sa'yo yun. Ipapaalala ko sa'yo. Mahal kita. At kung ayaw mong maniwala sa akin, ayaw mong maniwala sa mga sinasabi ko, then just feel. Ganoon kasi ako eh. Nakontento lang ako sa mga nararamdaman ko sa'yo. Ayaw ko mag-demand dahil nararamdaman ko na pinapahalagahan mo ko. Na mahal mo rin ako kahit walang kasiguruduhan dahil hindi mo pa sinasabi ang mga salita at parang napilitan ka lang din sa kung ano na tayo ngayon. Hindi na iyon mahalaga. Basta nararamdaman ko na mahal mo ko at aminado ako sa sarili ko na mahal kita. Umiling si Blake. You don't deserve like that. Himing ngumiti si Arya. All that is important to me is that I have you. Huminga siya ng malalim. Gusto ko ang maramdaman at marinig mula sa iyo na mahal mo ako. Pero naitatanong ko tuloy sa sarili ko, do I really deserve it? Do I really deserve you? Hindi dapat kinu-question ang pagmamahal. At baka nga hindi talaga ako nagmamahal dahil nag-iisang malaking katanungan pa rin sa akin ang nararamdaman mo bago tayo kasal. Kaya kinailangan kitang layuan. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Arya. Ikinuwento ni Blake ang naging pag-uusap nila ni Melvin bagong araw ng kasal. See, ako talagang may problema. Nilayuan kita. Dahil ang akala mo ay sumama at lumapit lang ako sa iyo para mabayaran ang ginagawa mo kay Nanay Nelly. Umiling-iling si Arya. I must admit, sinabi ko nga iyon sa kanya. Pero alam na niya ang totoo ng araw na huli kami nakita. Ng araw na sinaktan niya ako. Siguro ay selos siya sa'yo kaya nagawa niyang guluhin ang isip mo para saktan ka niya. Hindi niya matanggap ang lahat. I admit, nagkamali rin ako. Hinayaan ko siyang maniwala sa kasinungalingan na iyon. Pero nahirapan lang ako na aminin sa kanya ang totoo kaya kinailangan kong gawin iyon para sandaling tigilan niya ako. The real truth, why I'm with you is because I've fallen for you. I know, nahirapan na ako na paniwalaan iyon dahil sa panggugulo ni Melvin. Isama pa na parang wala akong kasiguruduhan pa rin sa'yo. Nararamdaman ko na mahalaga ko sa'yo. Pero hindi mo kailanman sinabing mahal mo ko. Not in words, but not after that night. It was supposed to be a bad day for me. But it became beautiful when you said those words. Kahit pinilit kita at lasing ako noon, naramdaman ko ang sinseridad sa boses mo. At mas naramdaman at nalaman pa sa mga sumunod na araw. At ipaparamdam pa sa mga susunod. Sa panghabang buhay. Huminga ng malalim si Arya at ngumiti. Nakakainis ka? Ang sama-sama ng loob ko ng 3 araw na iyon. Iyon naman pala ay iyon lang ang problema mo. Kung sinabi mo sana agad di sana na-resolve natin. Natakot ako. Ayaw kong isipin na parang pinilit lang kita. Parang kinaawaan na rin iyon. And you know that I hate that feeling. But can you really forgive me, Arya?
I know what I did troubled you a lot. Buntis ka pa man din. Hindi dapat kita ginanon. I really feel bad. Madali lang naman ako magpatawad eh. Sabihin mo lang ang tunay na nararamdaman mo sa akin. Solve na ako. Kinapa ni Blake ang nararamdaman at napangiti. Ang sabi mo, ang totoo nagmamahal, hindi ko no-question. I question your feelings for me. I didn't trust you enough. Pero lahat naman ng tao ay nagkakamali, diba? Kahit ang nagmamahal. I never knew how it is to be loved fully. But I care for you more than anything else in this world, Arya. I can't bear to see you get hurt, to lose you. I don't ever want anyone to take you away from me. You're very important to me. And if that is how you can tell a person you love him or her, then I love you, Kara. Mahal kita. Ngumiti si Arya. Niyakap siya nito. Kung ganoon, ay pinapatawad na nga kita. Several months later, sa ikawalong buwan ng pagbubuntis ni Arya, ay nagpa-baby shower sila. Kagaya ng nakaugalian, inimbita ni Arya ang malalapit na kaibigan ni Blake at pati na rin ang mga kapamilya niya. Halos lahat ay tumugon sa kanyang paanyaya. Kanya-kanya ring dala ng regalo ang mga ito para sa baby boy nila ni Blake. Nalaman nila ang gender ng bata nang magpa-check up at nagpa-ultrasound siya noong nakaraang buwan. Masasabi niya na halos kontento na siya sa buhay. Patuloy na naayos nila ni Blake ang relasyon. Hindi na ito natakot na magpakita ng damdamin at pinatunayan na mahal talaga siya nito. At ang pinaka-bonus pa, pati ang batang nasa sinapupunan niya ay natutunan din itong mahalin. Nalaman ni Arya ang dahilan kung bakit naging ganoon na lang si Blake na malamang buntis siya. Bukod sa hindi nila pinlano iyon, natatakot din daw ito na maging ama dahil sa mga naging karanasan. Naintindihan naman niya si Blake at inalalayan nito. Sinabihan niya ang asawa na hindi ito dapat matakot dahil lahat ng iyon ay natututunan. Ipinangako rin niya na aalalayan si Blake para maging isa mabuting ama sa kanilang anak. Bumili pa sila ng iba't ibang libro tungkol sa pagiging magulang para lalong masiguro na magiging maayos ang lahat. Ngayon ay handang-handa na si Blake. Sa katunayan ay excited na nga ito. Halos lahat ng mga iniregalo nga ng mga kaibigan ng asawa ay mayroon na sila dahil kinuha na nito ang lahat ng kailangan ng bata ng araw na mamili sila ng gamit ng anak. Isa sa mga pinadalhan ni Arya na imbitasyon para sa baby shower niya ay sina Nanay Nelly at Melvin. Maayos na ngayon si Nanay Nelly. Nakarecover na ito sa nangyari at kahit hindi pa rin nakakagalaw ang kanang kamay, masigla ito ngayon kaysa dati. Nakatulong ang patuloy pa rin na sinusuportahan ni Blake ang matandang babae sa pagpapagamot nito. Isa si Nanay Nelly sa mga dumalo at excited din sa paglabas ng unang apo raw. At kahit sinaktan niya ang anak nito ay hindi pa rin nagbago ang tingin sa kanya. Anak na rin daw siya ng matandang babae sa kabila ng lahat. Si Melvin naman ay hindi nakarating dahil na rin sa trabaho. Pero ngayon ay unti-unti na nilang naayos ang kanilang relasyon. Nagkakausap na sila na kahit madalas ay sa telepono lang iyon. Umaasa rin si Arya na balang araw ay matatanggap nito ng lubos ang lahat. Naging matagal at nakakapagod ang baby shower. Kaya alas 7 pa lang ng gabi ay pinagpahinga na siya ni Blake. Malapit na ang kabuwanan niya at lalo lang ito naging mas maaalalahanin sa kanya. Hanggang maaari ay ayaw nitong napapagod siya. Hindi naman ganun kaselan ang pagbubuntis niya pero gusto nito na makasiguro. Mula rin na magkaayos sila ay pinag-resign na ni Blake ang private nurse niya at ito ng personal na nag-aalaga sa kanya dahil madalas ay nasa bahay lang din naman ang trabaho nito. Sa ngayon ay nakakapagpinta na ulit si Blake. Iyon nga lang ay nag-iba na ito ng linya. He was more into portraits now kaysa sa dati expertise na landscape. Natutunan nito na mag-drawing at magpinta na ng mga tao. Siya ang unang subject ng asawa. Nang minsan inanyayahan si Blake na maglagay ng painting sa isang art exhibit ay sinabihan niya ito na ilagay ang kanyang portrait. Lahat ay humanga sa galing nito at halos pumila ang mga gusto magpagawa ng portrait. Karamihan sa mga iyon ay mayayaman dahil mahal din ang fee ng asawa. Ilang portraits na rin ang nagawa ni Blake sa ngayon. Sinamahan siya ng asawa na magpahinga hanggang sa makatulog siya. Pero nang ilang sandali ang nakalipas at may nag-doorbell sa condo unit, ay umalis ito sa tabi niya. I got it. Magpahinga ka na. Baka mamaya ay sinariker lang iyon at may nakalimutan. Babalik agad ako. Hinalikan siya nito at ang malaki niyang tiyan bago umalis. Sinubukang magpahinga ni Arya.
Pero masyado na yata siyang nasanay na nasa tabi niya si Blake. Hindi na niya magawang makatulog nang wala ito sa tabi niya. Lumipas ang 10 minuto ay wala pa rin ang asawa. Nagdesisyon na lang ni Arya na puntahan si Blake dahil natatagalan na siya na hindi pa ito bumabalik. Nahanap niya agad si Blake pero hindi niya inaasahan ang natagpuan. Well, sinubukan niyang umasa na darating ang taong kausap ngayon ni Blake. Pinadalhan niya ito ng imbitasyon. Ipinangako niya kasi na aayusin ang lahat. Gusto niya maging maayos ang buhay nila ni Blake, lalo na ang buhay nito. Pero alam din niya na hindi magiging madali ang lahat. Nakita ni Arya si Blake na kausap ang ama sa sala ng condo unit. May daladalang bulaklak at lobong matandang lalaki. Madilim ang mukha ni Blake habang nakikinig sa mga paliwanag ni Mateo Artela. Pinagpasyahan ni Arya na huwag lapitan ang mga ito at makinig na lang na patago para hindi niya maistorbo ang pag-uusap. I knew about your existence, your mother told me, but I did not handle it well. I didn't think I can handle it, so I left her. I was irresponsible, and having a child was not my thing. I tried to forget you. A year before I came to the orphanage, I accidentally saw your mother. She hated me, but still, I have managed to talk to her. She told me about you. She said that she had abandoned you in an orphanage in her home country. I still had doubts as to whether I should go and get you there. I was irresponsible. I was selfish. I didn't know how to be a father. But when Andre Garnier, a French good friend of mine, who also happened to be my client, told me he was planning to adopt a kid in the Philippines, I thought of you. I came along with him. I was also friends with the others, so I thought it would be fun. I became curious and luckily the same orphanage they went to was the orphanage you were in. When I saw you and your paintings, I knew it was you. You were very like me. I told myself I had to have you. I used my so much power when I knew the staff in the orphanage would not let you be with me. I didn't have a good character. You weren't in good hands. Secretly, there was chaos in adopting you. When they refused to give you to me, I laid down the final card. We secretly conducted a paternity test. They believed me. I got you, but kept it a secret because I didn't want another scandal. I promised the staff that I will tell you the truth once you got to Italy, but I decided not to. Because you wanted me to grow up knowing that I was just adopted and I was indebted to you because you adopted me. Punong-puno ng hinanakit ang boses ni Blake. Tila piniga ang puso ni Arya sa narinig. Huminga ng malalim si Mr. Artela. You can say that. I'm a cold-hearted man. I'm irresponsible, selfish, controlling, manipulative, and I accept that because I know that it's true. But I am still here, asking for an apology for everything that I did to you. I know it's hard, but it's not too late, is it? I'm sorry, Filomilo. I'm sorry. You're what? Halatang nagulat si Blake. You don't even say sorry to anyone. Yes, but you are my son. I want you to forgive me. You're the only family I have. I know it would be hard, but I want to hope that someday you'll find a space in your heart to forgive me. Hindi nagsalita si Blake. Nanatili nakatitig lang sa ama. Sinamantala ni Arya ang pagkakataon para lumabas at magpakita sa mga ito. Nang makita siya ni Mateo, ay kinuha ng matandang lalaki ang daladala at ibinigay sa kanya. Thank you so much for coming, Papa. Anya, it was my pleasure. Tinitigan ni Mateo ang kanyang tiyan. It was already so huge. Congratulations. Tumingin si Blake kay Arya. Inimbitahan mo siya? Tumango siya. Pamilya pa rin natin siya pagkatapos ng lahat. Pero, Arya, hindi naman kita pipilitin na patawarin siya. Agad, magiging mahirap ang proseso na yun. Pero kailangan kong gumawa ng paraan kahit paano. Iniimbitahan ko siya tuwing may malaking okasyon na ginaganap. Ngayon lang siya nakapunta. Narinig ko ang lahat. Humihingi na siya ng patawad, Blake. Matagal na nakatitig lang sa kanya si Blake. Paminsan-minsan, inapapag-usapan nila si Mateo Artela at madalas sa sinasabihan niya ang asawa patungkol sa pag-aayos nito ng relasyon at ng ama. Pero matigas si Blake. Hindi nito gusto na unang lumapit sa ama. Masakit para sa asawang lahat at hindi naman daw tama kung ito pa mismo ang magre-reach out. Sa loob ng maraming buwan ay hindi nag-uusap ang dalawa. Pero may nagiging balita pa rin tungkol kay Mateo. Ang alam nila
ay nabayaran din ng ama ni Blake ang naging utang dahil sinubukan nito na magbago at magtrabaho ulit kahit matanda na. Pero ang ilang properties ay patuloy na sinusuportahan pa rin ni Blake. Kahit maging civil lang kayo sa isa't isa, palapitin mo siya kahit paano. Bigyan natin siya ng pagkakataon na magbago. Bigyan mo rin ng pagkakataon sana ang puso mo na buksan iyon para sa kanya. Kahit hindi na para sa iyo, para sa akin at sa magiging anak natin. Wala na akong masasabing tunay na pamilya ko. Wala na akong alam sa mga totoong magulang ko. Pero ikaw, mayroon pa. Huminga ng malalim si Blake. Pagkatapos ay tumingin sa ama. Alright, I will let you be with my family. But don't ever stop hoping that I will forgive you. I will soon. It's still hard to bear. Ngumiti si Mateo. I know. I understand. Still, thank you for giving me a chance. Niyakap na matandang lalaki si Blake at pagkatapos ay tumingin kay Arya. Niyakap din siya nito. Unti-unti nang nararamdaman ni Arya na magiging maayos ang lahat. Magiging payapa ng mundo at damdamin niya. Hindi pa man lubusan napapatawad ni Blake ang ama, alam niyang darating ang panahon na magiging maayos din ang mag-ama. Hindi magiging madali iyon, pero umaasa siya. Ngayon ay masaya na siya na willing na magbigay si Blake ng pagkakataon at ganoon din naman ang ama nito. Willing ang asawang magbago. Iyon naman ang pinakamahalaga sa lahat. Nagsasabi lang iyon na may pagbabago, may hinaharap at may pag-asa. At iyon ang pag-asa na hindi lang talaga aasahan ni Arya. Maniniwala siya dahil alam niyang sooner or later magiging lubos na maayos din ang lahat. They were almost at the finish line of their happy ever after. Mula sa hagdan ay napasilip ang 9 na taong gulang na si Fredo nang makarinig ng malalaking yabag. Kagaya ng kanina pa tinitingnan at pinagkakaguluhan ng mga batang kagaya niya sa childcare orphanage ay tinitingnan din ng mga nakitang 6 na lalaki ang bagong lagay na painting sa lobby. Napansin niya kamukha ng mga taong iyon ang inilagay ng mga painting. Napalunok si Fredo. Binisita ng mga taong palaging pinagmamalaki ng staff ng childcare ang kinaroroonan nila. Ang sabi ng staff ay mga pinakamatagumpay na tao raw iyon na nanggaling sa bahay ampunan at idolo ng halos lahat ng mga bata ngayon. Sa pagpupugay sa mga ito, dahil malaki ang naging contribution sa palaki ng palaking bahay ampunan, ay inilagay ang portrait ng mga taong iyon sa lobby. At sa naririnig ng usapan sa paligid, ay nalaman ni Fredo ang mga pangalan na nakitang 6 na lalaki. I don't think it's a good idea to put our portraits here. Si Easton Costa ang nagsalita niyon. Pinagtaasan nito ng isang kilay ni Nimbus Arambulo. Dahil hindi masyado magandang pagpaint sa'yo ni Blake. Well, I'm sorry. I was not in the mood when I did your portrait, Easton. Kabuanan noon ni Arya sa pangalawang anak namin. Hindi ganun kaganda ang pagbubuntis niya. At kinakabahan ako dahil halos maya't maya siyang dumadaing sa akin. Hindi ako masyado makapag-concentrate sa ginagawa ko. Hingi pa umanhin at pagpapaliwanag na gumawa ng paintings na si Blake Artela. Tinapik ni Riker ang balikat ni Blake. Huwag mo nang alalahanin ang pag-iinarte ni Easton, Blake. Vain kasi masyado eh. You can't blame me. I'm a celebrity. Si Easton ulit ang nagsalita. But seriously, Blake, these paintings are good. Buti at tinuloy-tuloy mo pa rin ang career mo kahit nagbago ka na ng genre. Ang doktor na si Jonas Tolentino naman ang nagsalita. Sinang-ayunan naman iyon ng isa pang kaibigan ng mga ito na si Alaric Garnier. Ngumiti si Blake. Thanks. Nasa ganoong pag-uusap ang 6 na magkakaibigan nang dumating ang madre na head ng orphanage. Isa-isang lumapit ang 6 na lalaki rito. Dumating na pala kayo, bati na madre. Yes, sister. Balak namin mag-organize ng feeding and activity program ngayong araw. Isinama na rin namin ang mga pamilya namin. Kasunod namin sila actually. Ani ni Alaric. Isa-isa naman na lumapit ang mga anak at asawa ng mga ito. Sigurado matutuwa mga bata. May mga bago rin sila makakalaro. Wika na madre. Isa-isa rin na nagmano ang mga anak ng 6 na lalaki sa madring kinagiliwan ang lahat ng mga bata. Mahilig sa batang madre, kaya hindi na iyong katakataka. Nakilala rin nito ang lahat ng mga batang anak ng 6 na lalaki. Napakalaki na nila. Itong si Nimrod, may girlfriend na siguro. Tudyo pa nito sa nagbibinata ng anak ni Nimbus. Namulampis nga ni Nimbus. Pagkatapos ay napakamot ng ulo. Ayaw pa po ni daddy, sister. Ah, tama lang din naman.
Pagbutihin muna ang pag-aaral, tinignan ng madre ang lahat ng mga bata na kasama ng 6 na lalaki. Bago lang si Fredo sa bahay ampunan, kaya hindi siya pamilyar sa mga lalaki. Pero nasabik siya na may magiging bagong kalaro sa bahay ampunan. Mukhang mababait ang mga anak ng mga ito. Pero teka Easton, nasaan si Iza? Akmang maituturo ang lalaki nang hindi makitang hinahanap. Tumingin ito sa isang babae na sa tansya ni Fredo ay baka asawa ni Easton. Pero umiling ang babae. Kasunod mo siya kanina Easton. What? Nabahala ang mukha ni Easton. Mio Dio! Nakapagpasaway talaga ng batang yun. Malamang ay sa kung saan na naman iyon ang sususuot. Mana sa'yo, tatawang-tawang wika ni Alaric. Iza! Nagsimula nang hanapin ni Easton ang nawawalang anak sa loob ng bahay ampunan. Habang pinapanood ni Fredo ang mag-asawa sa paghahanap ay nakarinig siya ng hagigkik sa likuran niya. Napatingin siya roon. May kalokohang taglay ang ngiti na nakitang batang babae. Nagkaroon ng hula si Fredo na maaring ito ang batang hinahanap. Bago kasi mukha nito sa kanya at kahit bago pa lang sa bahay ampunan, kilala niya ang lahat ng mga bata. Hindi kasama ang batang babae sa mga kasamahan niya sa bahay ampunan. Ikaw ba si Iza? Hinahanap ka na nila. Lumapit ito sa kanya. Hayaan mo silang hanapin ako. Anong pangalan mo? Matagal na napatitig lang si Fredo sa batang babae. Sa tansya niya ay nasa 4 o 5 taong gulang lang ito. Pero kahit ganoon, litaw na litaw agad ang ganda nito. Mukha rin foreigner dahil kakaiba ang buhok sa karaniwang Pilipino. Napaka-cute din ang batang babae sa pigtails na buhok. Uy, natulala ka sa akin? Cute ko, no? Ngumiti pa sa kanya si Iza. Kaya lumitaw ang dimple sa magkabilang pisngi. Ha? Ang sabi ko, cute ako. Alam ko na yun. Ikaw rin, cute ka. Crush na kita. Sunod-sunod ng wika ng bata. At sa gulat ni Fredo, hinalikan siya ni Iza sa pisngi. Agad na nag-init ang mga pisngi niya sa ginawa nito. Naging madali lang para sa batang babae na gawin iyon dahil nakaupo siya sa sahig. Madali siyang naabot nito. Iza! Ang galit na tinig na iyon ang sumunod na narinig ni Fredo. Naramdaman niya na malapit ang boses sa kanila. Nang tumingala siya, ay nakilala niyang si Easton Costa iyon. Nakita nito ang nangyari sa kanila ng anak. Daddy, I want to play with him. He's so cute. Nakangiti ang paglalambing ni Isa sa ama. Naumidyata ang dila ni Fredo. Bahagya rin siya natakot kahit na nagustuhan ang paglapit sa kanya ng Iza na iyon. Sa unang tingin pa lang, ay nagustuhan na niya ang batang babae. Tama si Iza. Cute nga talaga ito. Sa tingin ni Fredo ay parang nagka-crush agad siya rito. Manang-mana talaga sa iyong anak mo Easton. Halos sabay-sabay ng wika ng mga kaibigan ng lalaki na nakasunod na rin pala sa mga mag-asawa. Natutop ni Easton ang noo. Pinagsasihan ko na naging pasaway ako nung bata noon. At babaero din. Hayan tuloy, iiling-iling na wika ng asawa nito pero nakangiti. Ngumiti naman ang madre. Lumapit ito kay Fredo. Huwag ka mag-alala Easton, mabait naman itong si Fredo. Kahit bagong salta lang ang batang ito sa ampunan, napakamatulungin nito. Hindi niya sasaktan si Iza at aapusuhin. Ngumiti si Easton. Lumapit din ito at ginulo ang buhok ni Fredo. Okay fine, gusto ko magtiwala sa'yo. Ang sabi ng anak ko, gusto raw niya makipaglaro sa'yo. Tumango siya. Okay lang ba sa'yo? Kasi babalaan na kita, may pagkapasaway talagang anak ko. Sa tingin ko po ay kaya ko naman po siyang i-handle. Nakuha rin ni Fredo na magsalita. Ipinaubayan na nga sa kanya ng lalaki ang anak na tuwang-tuwa naman na kumapit sa kanya. Ipinasyal niya si Iza sa maliit na garden ng orphanage. Dito ka nakatira Fredo? Tumango si Fredo. Kung ganoon, ay kapag lumaki ka, kagaya ka rin ni Daddy. Excited ng wika ni Iza. Alanganin siyang ngumiti. Hindi ko masisiguro, pero susubukan ko. Gusto ko rin na magiging matagumpay kagaya ng daddy mo. Gusto ko rin na maging kagaya niya. Matamang tinitigan siya ng batang babae. Pagkatapos ay ngumiti. Ipangako mo sa akin yan. Hindi maintindihan ni Fredo ang biglang naramdaman ng puso na makita ang pagkatamis-tamis ng ngiti ni Iza. Nag-ibang tibok ng puso niya. Anong nararamdaman niya? Iyon ba ay dahil napakaganda ng batang babae ngayon nakangiti ito? Siguro nga, baka crush niya si Iza. Pero ganoon man, masasabi ni Fredo na dahil kay Iza ay lalo siya nagkaroon ng dahilan para totohanin sinabi kanina. Gusto niya maging kagaya ng mga magulang nito. Gusto niya maging kasing yaman din ng batang babae.
pero hindi niya masisiguro sa buhay. Maaring swertihin siya kagaya ng ama nito na naampon ng mayayaman. Maaring din naman na hindi. Pero ano pa man, pangarap niya o pangarap nilang lahat ng mga bata roon na maging kagaya ng mga naunang tumira din sa bahay ampunan na iyon. Ang maging matagumpay kagaya ng mga tinaguriang world-class billionaires, ang sumikat at yumaman. Pangako, wika ni Fredo at hinawakan ng kamay ni Iza. Mga ka-felisidad, Salamat po sa pagsubaybay ninyo sa aming kwento. Sana po ay naibigan ninyo. Huwag po sana kayong manawa na mag-watch dito sa aming channel. God bless po! shoutout po kina Nuraini Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po.